Okay, so guys, naubusan na kami ng gasol. So, makapag-order na M-Gas. Tingnan na lang natin. And later, pakita ko sa inyo kung paano yung pag-replace ng gasol ng very safe. Para maiwasan natin yung mga incident na biglang nagkaroon ng explosion. Alam nyo na, sa bahay, di ba? Ano ko sa inyo, share ko sa inyo yung yung ginagawa ko pag ako nagpapalit. Para walang siguradong sumisingaw dun sa gasol kung pinalitan. Okay? Later. Hintayin natin yung replacement parating na yun. Hindi ka na yung saan yung pambayad? Hinto-hinto yan, no? Yan, gas mo. Madali mo na yan dun. Okay, so guys, check muna natin yung condition ng gasol. Okay, so makita nyo yung seal natin ha. Tumayin muna natin, baka may tagas. Wala naman, so okay naman. Maigpit naman tong valve. Okay, so tara, natin ipisa natin, kapitan natin. Dali na tanggal. Okay, so kung ginagawa ko dito pagkaganyan, may break muna kung kung baka may tagas or hindi nakasarado hindi may pitong valve. Okay naman, walang amoy gasol ay amoy gas na tumatagas. Okay, so kakamit na natin ito. Yung burner namin single burner lang yan dami kong hugasin. Okay, so sige, tara. Kasi na natin ito. Lapit natin. Kasi natin yung video. Bakit? So make sure lang na na hindi nyo pa ito pinipilit buksan itong valve. Tapos siguraduhin nyo din na itong yung hose ng ng gasoline at saka ng sa kalan mutual, hindi siya nakatwist. Okay, so let's go. Nakakita natin sa guys ang banggat. Saan ba? Pa-counterclockwise nga pala yung ito, yung pagsara ng itong hose connector dun sa gasol. Okay. Okay. So hindi naman kailangan maigpit na maigpit, baka mahirapan kayo pagbaklas nito sa susunod Basta yan na. Okay na yan pag feel nyo na hindi na siya madaling tanggalin, ikutin pa clockwise. Ito naman natin yung kung okay na yung pagganyan yung pagkatoy. Okay, ito natin ito. Ayan. So pag i-open nyo yan, amoyin nyo rin kung merong tagas, kung may amoy. So far wala naman. Okay, so tingnan natin. Sindihan na natin yung kalan.
Kaya nga muna, iyan mo muna yun. Kaya kung maayos yung pagsindi. Hindi na gano'n, baka hindi pa masyadong bukas yan. Natin yung todo natin. Ang ganda ng apoy, kulay blue. Diba sabi nila pag blue daw ang apoy niyan, maganda yan. Walang problema dito sa sa stove, tsaka dun sa gasol. Kaya ganyan. Tsaka yung quality din ng gasol, syempre. Okay? So after that, amoyin natin dito. Normal lang, amoy gasol. Eh dito. Okay naman. Okay, pag ganyan na sarado nyo na clockwise. Bubuksan dito counterclockwise. Okay, so I hope you learn something para safe na kayong para maiwasan ninyo yung mga sunog bigla pag sabong yung gasol ninyo. Okay? Sige, magluluto na airmat ko eh. Bye bye. Next video na lang. Okay, so by the way guys, kailangan nyo rin palang check dito yung sa connection ng hose ninyo sa may sa stove. Kailangan nyo rin yung parang amuyin nyo din yan dyan banda. So kailangan yan, mahigpit pa rin yan. I-check nyo rin yan pagka nagpapalit kayo ng gasol. Okay? So pareho yan dun sa may yan. Okay guys, so dahil nga bagong palit ang ating gasol, luto naman tayo ng bola-bola. Kasi bukas bibisita kami sa kapatid ko sa Cavite. Tama na mga pamangkin ko, kaya magdadala kami ng pagkain. And syempre tulad ng kanina, yung topic natin kanina sa replacement, kung paano safely mag-replace ng gasol. Always remember na hindi dapat minamadali yan. Kasi dapat kine-check mo muna yung kondisyon ng gasol ng tangke mismo, di ba? Yun nga, amuyin mo din kung may tagas yung bago mo siya buksan, di ba? Kasi kailangan yun, make sure mo na walang tagas, kasi dun yung main source ng yung sudden explosion, di ba? So gano'n lang gagawin ninyo, check niyo yung sa may knob sa valve, tapos yung connection sa yung mga hose. Yan, very important yan. And then, okay, check nyo rin kung walang bara yung nyo sa kalan, diba? Sa stove, para ma-prevent natin yung mga ganyang incident, yung sudden explosion. Basta wag lang mamadali na magpalit. Kailangan tight yung yung pagkabit mo ng sa valve ng hose. Okay?